Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago natin tahakin ang mundo ng ating kwento, nais ko lang ipaalam na may pilit kumokopya ng ating channel tulad ng ating thumbnail at ilang kwento. Kahit iniiba na namin ng ibang disenyo, upang di makalito ay pilit pa rin niyang ginagaya. Malinaw na ang intensyon ng channel na yun ay para malito ang mga manunood. Kaya't sana tayo ay maging mapanuri. Dito sa channel na ito, inaayos namin ang mga kwento at salitang ginagamit para maging mas relaxing. Kaya paalala lang, ito lang ang nag-iisang channel ng Pampatulog Stories. Shoutout sa ating mga avid listener, kabilang sina Nick Paul Masilisa, Lian Yang from Taiwan, Judith Seaman, Fritz Dozier Go, Jay Kugatmaitan, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Ngayon ay samahan mo akong muling maglakbay sa isang kwento ng isang simpleng tao. Siya ay kilala bilang Mamang Sorbetero. Sa bawat tunog ng kanyang kampanilya, may kasamang ligaya, may dalang alaala, at may ngiting nakakapawi ng pagod. Sa gabing ito, pakinggan mo ang kanyang kwento, isang paglalakbay na puno ng hirap, ngiti, at pagmamahal para sa pamilya at sa kapwa. Ipikit mo na ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at hayaang dalhin ka ng kwento ni Mamang Sorbetero sa isang mundong payapa at puno ng pag-asa. Sa isang maliit na bayan, sa ilalim ng araw na tila laging masayahin, maririnig mo ang tunog ng maliit na kampanilya. Ting! 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 Iyon ang hudyat na parating na si Mamang Sorbetero. Bitbit niya ang kanyang makukulay na kariton na may nakapintang sorbetes espesyal. Sa bawat ikot ng gulong ng kanyang kariton, tila kasabay din ang pag-ikot ng mga alaala ng mga taong natikman na ang kanyang matamis at malamig na sorbetes. Magandang araw, sorbetes tayo dyan. Masiglang bati niya sa mga batang nagtatakbuhan papalapit. Sanay na ang lahat sa kanyang ngiti. Kahit tirik ang araw at pawis na siya, parang hindi na uubos ang kanyang sigla. Ang mga bata naman, sabik na sabik kapag siya ay dumarating. Kuya, piso lang po ito. Pwede po ba? Tanong ng isang batang may baryang 25 sentimos at piso. Tinitigan ni Mamang Sorbetero ang bata at sa halip na tumanggi, ngumiti siya. Sige na nga, pero huwag mong kalimutan, ikaw ang unang makakatikim ng bagong flavor ko. Ube special. Sabay biro niyang para bang espesyal na espesyal ang bata. Tuwang-tuwa ang mga bata. At kahit mga matatanda, minsan ay bumibili na rin. Hindi lang dahil sa sarap ng sorbetes, kundi dahil sa kasamang kwento at biro ni Mamang Sorbetero. Mula sa kanto kung saan siya unang tumigil, nagtulak muli si Mamang Sorbetero papunta sa isang masikip na daanan. Dito ay nakatira ang mga pamilyang kapos sa buhay, mga kubo na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, at mga batang halos walang tsinelas na nagtatakbuhan sa lupaing alikabok. Ngunit para kay Mamang Sorbetero, wala itong pinagkaiba sa mga magagarang bahay na dati na rin niyang nadaanan. Para sa kanya, pare-pareho lang silang tao na may pag-asang ngumiti at matuwa kahit sandali. Yehey! Si Mamang Sorbetero dumating na. Sigaw ng isa sa mga bata. Parang may piyesta sa tuwing dumarating siya. Ang mga bata, kahit walang dalang pera, nakangiti na at masaya na makita lamang siya. Kuya, pahingi naman pong tikim, kahit konti lang. Pakiusap ng isa, sabay pakunot ng noo na parang mahihiya pa. Sa halip na magalit, ngumiti si Mamang Sorbetero at sinandok ang kaunting sorbetes gamit ang maliit na apa. Oh, tikman mo, libre na ito. Pero kapalit,
Dapat mag-aral kang mabuti. Saka, bawal kang umiyak kung konti lang ha. Biro niya sabay kindat. Nagtawanan ng mga bata. May isang nanay namang lumapit. Bit-bit ang ilang pisong kinita sa pagtitinda ng gulay. Mamang sorbetero, patatlong cone nga. Kahit mahirap, gusto ko rin minsan mapasaya ang mga anak ko, sabi niya. Walang problema, Aling Tess. Para sa mga anak mo, gagawin nating double scoop pa. Sagot ni Mamang Sorbetero sabay dagdag ng extra sorbetes. Kahit kulang ang bayad. Ganito siya. Hindi lang basta nagtitinda, kundi nagbabahagi rin ng ligaya. Ngunit hindi lahat ng araw ay puro saya. Habang naglalako siya sa kalyeng iyon, biglang may asong gala na humabol sa kanyang kariton. Ay naku! Aba, parang gusto ata nitong aso ng libre. Sigaw niya sabay tawa, habang pilit niyang itinutulak ang kariton palayo. Nagtakbuhan ang mga bata. May sumisigaw pa ng, "Takbo, Mamang Sorbetero." Imbes na matakot, ginawang biro ni Mamang ang sitwasyon. Naku, mukhang gusto ata nitong aso ng chocolate flavor. Kaso bawal sa kanya. Baka sumakit ang tiyan niya. Nagtawanan ng mga tao habang siya'y pilit na iniiwas ang kariton. Sa huli, may isang binatilyo ang tumulong at itinaboy ang aso. Ha ha ha, ayos lang yun. At least napawisan ako. Parang exercise na rin, sabi niya sabay punas ng pawis. Muli siyang nagpatuloy sa pagbebenta. Dala-dala ang parehong sigla. Mula sa masikip na iskinita ng mahihirap na lugar, itinulak naman ni Mamang Sorbetero ang kanyang kariton papunta sa kabilang dako ng bayan. Isang magarang subdivision na puno ng malalaking bahay at malilinis na kalsada. Pagpasok pa lang niya sa gate, binati na siya ng guard. Heto na naman ang paborito kong supplier ng pampalamig. Biro ng gwardiya. Hoy guard, supplier agad. Hindi ba pwedeng ice cream consultant ang tawag mo para sosyal pakinggan? Balik biro ni Mamang sabay tawa. Napailing na lang ang guard, pero natawa rin. Habang naglalakad siya sa loob, mapapansin ang kakaibang tanawin. Kung sa mahihirap na lugar ay simple lang ang pananamit ng mga tao, dito ay nakabranded ang karamihan. Pero kahit ganoon, hindi naiiba ang sigla ng mga batang nakaririnig ng kampanilya niya. "Mommy, the ice cream man is here." Sigaw ng isang batang nakasuot pa ng imported na damit. Agad silang naglabasan. Dala-dala pa ng yaya ang mga wallet. Mamang Sorbetero, 1 scoop of mango, 1 scoop of cheese, and do you have sugar-free? Tanong ng isang nanay na nakasombrero at may dalang payong kahit hindi naman maaraw. Sugar-free? Aba, parang pag-ibig ko iyan. Biro ni Mamang sabay kuha ng sorbetes. Nagtawa na ng mga yaya, pero ang nanay ay nagkunot ng noo, bago rin napangiti. May isa pang batang babae na tumingin sa kanya at tanong ng tanong, "Kuya, bakit po lagi kayong nakangiti? Hindi po ba kayo napapagod? Ang init kaya?" Ngumiti si Mamang Sorbetero at sagot niya, "Napapagod din ako, iha. Pero kapag nakikita kong masaya ang mga bumibili, nawawala yung pagod. Para bang sorbetes din. Matutunaw pag iniwan. Pero kung aalagaan, laging matamis." Natahimik ang bata, parang nakakuha ng bagong aral sa simpleng sagot niya. Habang nagtutulak siya sa loob ng subdivision, may bigla namang sumulpot na maliit na kotse na halos mabangga ang kanyang kariton. "Hoy, dahan-dahan naman," sigaw ng isang kapitbahay. Imbes na mainis, ngumiti lang si Mamang at nagsabi, "Okay lang po, buti hindi nabangga ang kariton ko. Baka magalit pa yung mga sorbetes." Umalis sila at lumipat sa freezer ng iba. Nagtawanan ang mga taong nakapaligid.
Kahit sa gitna ng tensyon, nadadaan pa rin niya sa biro. Nang makabenta siya sa subdivision, nagpasya siyang dumiretso papunta sa kanyang paboritong tambayan, ang gilid ng simbahan. Doon kasi, pakiramdam niya ay mas payapa at mas masarap magpahinga. Habang palubog na ang araw, dinala ni Mahmang Sorbetero ang kanyang kariton sa gilid ng simbahan. Dito, tila mas magaan ang hangin, mas payapa ang paligid, at mas mabagal ang takbo ng oras. Sa lilim ng malaking puno ng akasya, inilagay niya ang kanyang kariton. Kadalasan, dito siya humihinto para magpahinga at makipagkwentuhan sa mga tao. "Uy, si Mamang Sorbetero," bati ng isang matandang lalaki na laging nakaupo sa silya malapit sa simbahan. "Opo, Tatang Isko. Heto, dala ko ulit ang inyong paboritong keso flavor. Pero bawas na ang tamis. Kasi baka sumobra na kayo sa asukal. Baka magtampo si doktora." Biro ni Mamang. Napahalakhak si Tatang Isko at agad kumuha ng cone. "Aba, kahit bawas tamis, basta ikaw ang nagabot, siguradong masarap pa rin," sagot nito. Maya-maya, lumapit naman ang ilang bata mula sa koro ng simbahan. "Mamang Sorbetero, pahingi naman po ng discount. Kakakanta lang po namin ng Ave Maria. Baka pwedeng may dagdag grasya," nakangiting sabi ng isa. "Discount? Aba, mas lalo kayong may libre dahil sa inyong mga malaanghel na tinig," sagot niya, sabay abot ng cone. "Pero ha, sa susunod, kantahan niyo muna ako bago ko ibigay. Gawin nating Sing for Sorbetes program," dagdag pa niyang biro. Nagtawanan ng mga bata at maya-maya'y nagkasabay silang kumanta ng maikling himig habang kumakain ng sorbetes. Sa isang tabi naman, may dumaan na pari at pansamantalang huminto. "Mamang Sorbetero, mukhang hindi ka naubusan ng ngiti," sabi ng pari. "Padre, kung tutuusin, marami ring mabigat na problema. Pero kapag dito ako sa gilid ng simbahan, parang ang bigat ko'y gumagaan. Ang ngiti ko, parang libre. At iyon na lang ang kaya kong ibigay kahit kanino," tugon niya. Napangiti ang pari at tinapik siya sa balikat. "Ipagpatuloy mo iyan. Ang saya na dala mo sa mga tao, iyon ang tunay na misyon mo." Habang paupo siya, saglit siyang napatingala sa harap ng simbahan. Ang isip niya'y napunta sa kanyang pamilya. Para sa kanila lahat ito, bulong niya sa sarili. Kahit hirap, kahit pagod, basta makita ko silang masaya, sulit lahat. Sa mga sandaling iyon, dumapo ang katahimikan. Ngunit hindi rin nagtagal. Dumating ang ilang kabataan, nagtatawanan at nagbibiruan habang naguunahan sa pila. "Kuya, baka maubusan ako ng chocolate ha. Sigaw ng isa." "Aba, huwag kang mag-alala. Kahit ikaw pa ang huling customer ko ngayong gabi, sisiguraduhin kong may matitira. Hindi pwede sa mga suki kong gwapo at maganda na maubusan," sagot niya sabay kindat. Nagtawanan silang lahat at muling napuno ng saya ang paligid ng simbahan. Hating gabi na halos nang matapos ang misa sa simbahan, ang mga tao'y isa-isang umuwi at si Mamang Sorbetero na may nag-aayos ng kanyang kariton. Pero bago pa siya makaalis, biglang may narinig na ingay mula sa kanto. "Hoy, tabi-tabi diyan," sigaw ng isang lasing na lalaki habang naglalakad ng pasuray-suray. Sa malas, diretso itong tumama sa gilid ng kariton ni Mamang. Bang! Umalog ang mga takip ng sorbetes, muntik pang matapo ng kalahati ng laman. "Aray, ano ba yan?" Napasigaw si Mamang, pero mabilis ding nagtimpi. "Pasensya na kuya, medyo nadapa lang yata ako," sabi ng lasing, na halos hindi na makalakad ng tuwid.
Kung ibang tao siguro, baka napikon na. Pero si Mamang Sorbetero, huminga lang ng malalim at ngumiti. Ayos lang pare, huwag ka lang ulit babangga. Baka magalit ang sorbetes ko at mag-walk out. Nagtawanan ng ilang taong nakakita at kahit ang lasing ay natawa rin bago tuluyang lumakad palayo. Pero hindi pa dun natapos ang gabi. Habang nagbabalik na siya ng kariton pa uwi, bigla namang may 2 aso ang muling humabol. Ngayon, mas matindi. Para bang gutom na gutom at gusto talaga siyang agawin ng kariton. Hay naku, akala ko ba nagkaayos na tayo kanina? Sigaw ni Mamang habang mabilis na tinutulak ang kariton. Nagtakbuhan ang mga bata na nakakita. Sumisigaw ng, "Takbo Mamang, kaya mo yan." Sa sobrang kaba, muntik na siyang madapa. Pero imbes na magpaapekto, bigla niyang iniharang ang takip ng malaking lata ng sorbetes. "Oh mga aso, may special flavor dito para sa inyo. Tinatawag kong walang asukal, walang gatas, hangin lang." Sabay iwagayway ang takip na parang espada. Napahinto ang mga aso, kumahol ng ilang beses, at sa huli lumayo rin. Hingal na hingal si Mamang, pero natawa na lang siya sa sarili. Aba, parang action star pala ako ngayong gabi. Baka bukas may mag-o-offer na ng pelikula. Mamang Sorbetero kontra mga aso. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang asawa at mga anak. "Pa, buti nakauwi ka. Ang tagal mo ha," sabi ng asawa niya. Ngumiti si Mamang kahit pagod na pagod. Marami kasing nangyari, ining. Pero ayos lang. Ang mahalaga, nakauwi ako at may baon tayong kaunting kita. Niyakap siya ng kanyang mga anak. At doon niya naramdaman na lahat ng hirap at pagod ay nawawala sa tuwing nakikita niyang masaya ang kanyang pamilya. Kinabukasan, bago pa sumikat ng husto ang araw, gising na si Mamang Sorbetero. Habang ang karamihan ay mahimbing pang natutulog, siya na may naglalagay na ng yelo sa kahon ng kanyang kariton. Nag-aayos ng mga cone at sinisiguradong malinis ang bawat gamit. Tahimik ang paligid habang humihigop siya ng kapeng barako. Napatingin siya sa kanyang asawa at mga anak na mahimbing pang natutulog. Para sa kanila lahat ito, mahinang bulong niya, halos pabulong sa hangin. Habang naglalakad siya, napaisip si Mamang, bakit nga ba kahit hirap ako, hindi ako sumusuko? Wala namang kasiguraduhan kung kikita ako ng malaki o hindi. Pero bakit hindi ko kayang itigil? Sa bawat hakbang ng kanyang tsinila sa kalsada, sumagi sa isip niya ang lahat ng ngiti ng mga bata, ang mga simpleng pasasalamat ng mga magulang, at ang mga halakhak ng matatanda kapag nagpapatawa siya. Siguro, ito na talaga ang misyon ko. Hindi lang basta magtinda ng sorbetes, kundi magbigay ng saya kahit sandali. Naisip niya, sabay ngiti. Pagdating niya sa paborito niyang lugar, ang gilid ng simbahan, nakaupo siya sandali bago magsimula. May dumaan na batang naglalakad papuntang paaralan. "Mamang Sorbetero, bakit po hindi kayo tumitigil kahit mainit? Kahit mahirap?" tanong ng bata. Napangiti si Mamang at sagot niya, "Alam mo, iha, may mga bagay sa mundo na hindi lang tungkol sa pera. Kapag nakita kong masaya ang mga taong kumakain ng sorbets ko, para bang nadadagdagan ng lakas ko. Masarap din ang pakiramdam na alam mong kahit papaano, may naibigay kang dahilan para ngumiti sila." Nagkibit balikat ang bata, pero ngumiti rin at nagpaalam. Minsan, may mga pagkakataon ding nakakaramdam siya ng pagod at panghihina. Pero sa tuwing maiisip niya ang kanyang pamilya, bumabalik ang lakas. Hindi pwedeng sumuko. Kapag ako sumuko, sino ang aasahan nila?
Kaya kahit ilang aso pa ang humabol, kahit ilang beses pa akong mabangga, tuloy lang, sabi niya sa sarili. Sabay tawa. Sa hapon, habang nagtitinda, may lumapit na matandang babae. Mamang, wala akong pera. Pero ang apo ko gustong-gusto ng sorbetes. Kahit maliit lang ba, pwede. Hindi na siya nag-isip pa. Agad niyang kinuha ang pinakamagandang cone at sinandok ng malaking bola ng sorbetes. O Aling Rosa, para sa apo mo. Huwag mong isipin ang bayad. Ang bayad niyo na lang ay isang ngiti. At nang ngumiti ang matanda, doon lalo niyang naramdaman ang tunay na dahilan kung bakit siya nagpapatuloy. Hapon na at mainit pa rin ang panahon. Nasa gilid siya ng palengke, patuloy sa pagtulak ng kanyang kariton, nang biglang may nangyaring kakaiba. May batang lalaking nakaupo sa gilid ng kalsada, umiiyak. Lumapit si Mamang at tinanong, "Oh, iho, bakit ka umiiyak? Natapakan ba yung tsinelas mo? O baka hindi ka pinabili ng laruan?" Humiling ang bata at humikbi. "Hindi po, kasi po gusto kong kumain ng sorbetes, pero wala akong pera." Napangiti si Mamang. Sa loob-loob niya, ilang beses na siyang nakasaksi ng ganito. Hinugot niya ang isang cone at nilagyan ng 2 scoop ng chocolate. "Oh, heto, libre na to. Pero may kondisyon. Kapag kumain ka, kailangan mong ngumiti. Hindi pwedeng malungkot habang may sorbetes." Napatawa ang bata, sabay kuha ng sorbetes. "Salamat po, Mamang." Nang makita ito ng mga tao sa paligid, may ilang customer na lumapit. "Mamang, dagdagan niyo nga po ang order ko. At saka itong bayad. Dagdag na rin para sa mga batang gaya niya," sabi ng isang ali. Hindi makapaniwala si Mamang. Minsan pala, kahit simpleng kabutihan, nakakahawa. Maya-maya, dumating ang isang lalaki na nakabarong, halatang galing opisina. "Mamang sorbetero," masigla nitong bati. Nagulat si Mamang kasi pamilyar ang muka. "Parang kilala kita ah. Hindi ba ikaw yung batang lagi kong binibigyan ng libreng sorbets dati sa may eskinita?" Tanong ni Mamang. Ngumiti ang lalaki. "Oo, ako nga yun, Mang. At alam nyo ba, isa kayo sa mga dahilan kung bakit lumaki akong may pangarap. Lagi nyo kasing sinasabi sa akin dati na huwag sumuko kahit mahirap ang buhay." Natigilan si Mamang. Hindi niya akalaing may natandaan pala ang batang iyon. "At ngayon, engineer na ako. Kaya heto, regalo ko po sa inyo." Sabay abot ng sobre. Nagulat si Mamang. Kita ang luha sa kanyang mata. "Ay naku, iho. Hindi ko kailangan ng pera. Masaya na ako na makita kang nagtagumpay. Iyon ang pinakamagandang bayad para sa akin." Pero pinilit pa rin ng lalaki. "Hindi po ito bayad, Mang. Ito po ay pasasalamat." Tumigil sandali si Mamang. Napatingin sa langit at sabay napatawa. "Grabe naman ito. Parang teleserye. Baka bukas, may direktor na mag-offer ng kontrata sa akin." Biro niya at nagtawanan ang mga tao. Kinagabihan, matapos ang mahabang araw ng pagtitinda, bumalik si Mamang sorbetero sa gilid ng simbahan. Hindi na siya nagbebenta, kundi umupo na lamang sa tabi ng kanyang kariton. Tahimik ang paligid at tanging iilang ilaw mula sa poste ang nagbibigay ng liwanag. Habang nakaupo, pinagmamasdan niya ang mga taong naglalakad pa uwi. Bit-bit ang kanilang pagod at problema. Napabuntong hininga siya at napangiti. Ganito talaga ang buhay. Hindi man ako mayaman sa pera, pero mayaman naman ako sa ngiti at alaala ng mga taong nakasama ko. Biglang may lumapit na ilang kabataan. "Mamang, pwede po ba kaming umupo dito? Kasi minsan, ang simpleng ngiti mo, malaking bagay na para sa ibang tao." "Oo naman,
Pero teka, wala na akong sorbetes. Ang meron na lang ako, mga kwento at biro. Nagtawanan ng mga kabataan. Aba, ayos na rin yun, Mang. Mas masarap minsan yung kwento kaysa sorbetes. At doon nagsimula ang masayang usapan. Ibinahagi ni Mamang ang kanyang mga karanasan, ang pakikipaghabulan sa aso, ang mga suki sa subdivision, at ang mga simpleng alaala ng mga bata sa eskinita. Alam niyo, mga iho at iha, sabi ni Mamang habang nakatingin sa kanila, madaling mapagod sa buhay, madaling sumuko, lalo na kung puro problema. Pero ang sikreto, huwag mong kalimutan ngumiti. Kasi minsan, ang simpleng ng ngiti mo, malaking bagay na para sa ibang tao. Tumango ang mga kabataan, parang nakakuha ng aral mula sa kanya. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang mga anak. Pa, may drawing po ako para sa inyo. Sigaw ng bunso niyang babae. Nakita niya ang drawing. Isang maliit na kariton ng sorbetes. May nakapintang malaking ngiti sa gitna. Si Papa ito, sabi ng bata. Napaluha si Mamang, sabay niyakap ang kanyang anak. Salamat anak. Yan ang pinakamahalagang gantimpala para kay Mamang Sorbetero. Kinabukasan, isang linggo ng umaga, muling nagtulak si Mamang Sorbetero ng kanyang kariton. Maaga pa lamang ay punong-puno na ang paligid ng simbahan. Mga batang nakabarong at bestida. Mga magulang na may dalang basket ng pagkain at mga matatandang nagdarasal ng taimtim. Habang pumapailan lang ang tunog ng kanyang kampanilya, nagsilapitan agad ang mga bata. Mamang, pahingi po ng sorbetes. Kuya, gusto ko po yung may 3 kulay. Ngumiti si Mamang, gaya ng nakasanayan. Pero sa loob-loob niya, ramdam niyang kakaiba ang araw na iyon. Mas magaang ang kanyang pakiramdam. Para bang napakalapit niya sa kanyang layunin sa buhay. Habang nagtitinda, may lumapit na isang batang lalaki. Kuya, gusto ko pong maging katulad niyo paglaki. Kahit mahirap, lagi kayong masaya. Natigilan si Mamang. Hindi niya alam kung matatawa o maiiyak. Inaabot niya ang cone ng sorbetes at tumingin sa bata. Iho, kung gusto mong maging tulad ko, tandaan mo lang ito. Huwag kang sumuko kahit mahirap at huwag mong kalimutan magbahagi kahit kaunti lang ang meron ka. Dahil ang totoong yaman, hindi nakikita sa bulsa, kundi sa ngiting na ibibigay mo sa iba. Tumango ang bata at ngumiti ng malapad habang hawak-hawak ang kanyang sorbetes na parang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sa kanyang huling ikot ng araw na iyon, nakaupo si Mamang sa ilalim ng punong akasya, malapit sa simbahan. Pinagmamasdan niya ang mga taong dumarating at umaalis. Ang bawat mukha may dalang istorya. Ang bawat ngiti, tila bahagi na rin ng kanyang sariling buhay. Tahimik niyang sinabi sa sarili, hindi ko man maipamana sa aking mga anak ang malaking kayamanan, maipapamana ko naman ang isang aral. Ang huwag susuko sa hirap at ang lagit-laging magbigay ng saya. At muli siyang ngumiti. Hindi ngiting pilit, kundi ngiting galing sa pusong puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang buhay ay hindi laging madali. Minsan, puno ng pawis, hirap, at sakripisyo. Pero tulad ni Mamang Sorbetero, kung pipiliin mong ngumiti, magpatawa, at magbahagi ng kahit kaunting ligaya, hindi ka kailanman mawawalan ng dahilan para maging masaya. Ang tunay na yaman ng tao ay hindi sa dami ng kanyang pera, kundi sa ngiti at kabutihang na ibabahagi niya sa iba. At dito, nagtatapos ang kwento ni Mamang Sorbetero. Isang paalala na kahit mahirap ang buhay, may dahilan pa ring ngumiti.
na kahit pagod at pawisan, kapag ang puso ay puno ng malasakit, ikaw ay tunay na mayaman. Kaibigan, sana sa kwentong ito'y nahanap mo ang kapayapaan bago matulog, at sana bukas pagmulat ng iyong mga mata, dala mo ang aral. Ang tunay na yaman ay nasa ngiting ibinabahagi mo sa iba. Ngayon, ipikit mo na ang iyong mga mata. Hayaan mong ang mga bituin ang maging bantay sa iyong pagtulog, at mahimbing kang matulog sa yakap ng payapa at masayang panaginip. Magandang gabi.